At ang bibi ko. Love you, pare. Biboy! Biboy! Yes, friend, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping taong sinungaling. Sabi nila masama ang hindi magsabi ng totoo. Pero kapag sinabihan ng ang pangit mo, nagagalit kayo. Bakit? Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Bakit nagalit yun ang sinabihan kong pangit ka? Ay, so anyways, ikaw ba, yes, pre, na bilang kilala mo ang sarili mo, gaano kakatiwa-tiwala bilang isang tao? Paano mo masasabi na mataas ang trust rate mo? Yes! Trust rate! Oo, diba? Ayan ha, oh. Narinig ko yung sagot mo, sinungaling ka rin sa part na yan. Oh. Sabi niya, syempre mataas, sagad-sagad. Ay, syempre, kwento mo yan, buhat mo yung sarili mo dyan. Ay, nako, sige na nga. As kunyari, hindi na lang to tungkol sa'yo. Pag-usapan na lang natin yung kakilala mo na ubod ng pagkasinungaling. Yun talaga namang napakalutong. Pwede mo siyang tawagin na sinungaling ka. Yung tipong meron siyang mga sinasabi o kwento na hindi naman totoo. At hindi mo alam kung anong rason kung bakit niya nagagawa yun, kung bakit nasasabi niya yung mga salitang yun, yung mga kwento or gawa-gawang basta. Diba? Ano yun? Para ba ma-impress ka sa kanya? Para ba pagtakpan yung kasalanan o pagkakamaling nagawa niya? Hindi natin alam, no? Hindi tayo sure kung anong root, kung anong ugat ng hugot niya doon sa pagsisinungaling niya. Kasi most of the time, sila lang ang nakakaalam. Diba? Kasi ipagdadamot nila yung katotohanan unless mahuli natin sila. Unless malaman natin yung totoo on our own. Kasi ang sinungaling hindi naman yan basta-basta umaamin. Kahit nga minsan nahuli mo na, may ebidensya ka na, magsisinungaling pa rin. Which makes them more unreliable, more unbelievable, at hindi credible. Sila yung tipo ng mga tao na masasabi natin na makasarili. Diba? Dahil sinasarili lang nila yung katotohanan na dapat na malaman. Isipin mo kapag may kakilala kang madalas hindi nagsasabi ng totoo, malaking tsansa na ikapahamak mo rin. Kasi what if madala kayo sa kasinungalingan niya? I mean, wala kayong ka-idea, hindi pala totoo yung mga binibigkas or sinasabi niya. Eh di lahat kayo damay-damay nang naniwala sa isang bagay na hindi naman pala totoo. Example, fake news. May isang taong nag-imbento, gumawa-gawa ng kwento. Tapos ikaw, nabasa mo, nakita mo online, pinaniwalaan mo yung kasinungalingan na ginawa niya, pinangalat mo sa iba, hanggang sa pati ikaw, fake news peddler na. Fake news peddler! Diba? Posibleng mangyari yun. Especially if hindi tayo marunong mag-verify ng katotohanan, especially para sa mga taong madaling madala. I mean, it's not their fault na niloko sila. Pero responsibilidad nila sa sarili nila na alamin, tiyakin at siguraduhin kung ano nga ba ang totoo. Kaya mas mahirap yung, di ba, yung naniniwala ka na, nadadala ka na sa sarili mong kasinungalingan kahit alam mo sa sarili mo mismo na hindi naman yun yung totoo. Mahirap na yan. Mahirap nang ayusin yung ganyang karakteristik. Yung gagawa ka ng kasinungalingan tapos paniniwalaan mo na ito yung totoo.
Ito yung nangyari. Ganito nga kasi. Kumbaga, ginagaslight mo na yung sarili mo na yun talaga yung nangyari kahit hindi naman. And since meron kang pinagtatakpan, patuloy mo yung pinaninindigan. Pati ikaw nilalason mo na yung sariling isip mo. Pati ikaw niloloko mo na yung sarili mo mismo. Kaya alam mo, kung totoo lang si Pinocchio, at yung lahat tayo kagaya ni Pinocchio, baka hindi mo na kailangan magpa-rhino kasi kusa na lang haba yung ilong mo. Oo. Diba? Baka hindi ka na makapagsuot ng face mask, be. I mean, hindi ka ba nahihiya? Hindi ka ba nangingimi man lang? Hindi ka ba nauutal? Or hindi ka man lang ba nangangamba na baka isang araw madulas ka? Na baka masabi mo yung totoo na taliwas sa unang sinabi mo? Tapos ano? Ano na yung reputasyon na meron ka? Wala na, sira na. Kilala ka na nila bilang sinungaling? Imbento? Gawa-gawa? Tokis? Tokset? Tokset? Hindi ko kasi pwedeng sabihin yung salita. Sorry na. O basta tokset? Oh. Tapos umaasa ka na paniniwalaan ka pa rin. Paniniwalaan pa rin yung ibang sasabihin mo na, nagsasabi na ako ng totoo, maniwala na kayo. Paano na kami makakasigurado? Tsaka bakit pa? Kung yung credibility mo, una pa lang sinira mo na. Kaya nga diba kapag naliligo tayo sa swimming pool or sa dagat, it's a no-no na pekiin natin or magkunwari tayong nalulunod. Diba? Kasi kapag nagkunwari ka nalulunod, may sumagip sa'yo at hindi naman pala totoo, by the moment na nalulunod ka na talaga, wala na silang pakialam sa'yo, wala nang maniniwala sa'yo. Ikamamatay mo. At ganun din sa totoong buhay. Sasabihin mo, pera ako ng pera, emergency, kasi magpapacheck up ako, kasi meron akong medical condition, kailangan ko tong pagagastusan. Tapos malaman-laman nung hiniraman mo ng pera, nung pinagkautangan mo na pinang-outing mo lang pala. E di the next time, or wag naman sana, the moment na nagkasakit ka talaga, yung totoo na, wala na. Mababawasan na yung pag-asa mong makahingi ng tulong mula sa iba. Pero okay, sige. Huwag na rin tayong magsinungaling. May mga pagkakataon din naman talaga na kinakailangan nating magsabi ng hindi totoo, di ba? Huwag tayong magpakahipokrito na once in a while sa buhay natin, nakakapagsinungaling tayo. But, hindi ko sinasabi na tama siya, di ba? Alam niyo kung totoosin, may mga pagkakataon din naman talaga na, honestly speaking na beneficial ang pagsisinungaling. Kaya nga may tinatawag tayong white lies. But then again, hindi ko sinasabing tama at okay siyang gawin. Ito yung tawag na mga pagkakataon kung saan ay kinakailangan mong magsabi ng hindi totoo for something morally good. For the benefit of someone. Halimbawa, may kaibigan kang iso-surprise kasi birthday niya. Syempre, kahit papaano magsisinungaling ka, di ba? Oo, sasabihin mo ba na, uy, nag-organize ako ng birthday party, birthday surprise para sa'yo. Kaya lang sinabi ko na kasi ayokong lokohin kita. O, di ba? Parang tanga. Kaya naman talagang mapapatokis ka talaga, oo. Pero kung iisipin, harmless siya. 'Di ba? Kung iisipin, wala namang mapapahamak na iba, pero ikaw, ginagawa mo na siyang talent. Ginagawa mo ng normal sa sarili mo na magsinungaling ka. Ginagamit mo siya sa lahat ng pagkakataon. So, nagiging personality mo na siya. Nagiging personality mo na maging sinungaling ka. At ang hirap niyan, Diyos ko.
Yung wala nang naniniwala sa'yo, yung tingin nilang lahat sa'yo, ay, huwag kang maniniwala sa mga sinasabi niya. Tokis yan. O kaya bottom line mga yes friend, ayon nga sa isang kasabihan, walang sekretong hindi nabubunyag. Kasing kahulugan nun yung pahayag na ang kasinungalingan ay hindi kayang madaig ng katotohanan. Diba? Oh, para sa itong kantang to. Huwag kang umilag, para sa iyo to. Huwag mo hinaan yung radyo. Kumbaga mga yes friend, we are talking about trust. We are talking about pagtitiwala, 'di ba? Kapag sinira mo ang tiwala ng isang tao sa iyo, mahihirapan ka nang ibalik 'yon. Kaya kung meron kang dapat pangalagaan sa reputasyon na meron ka, yun ay ang tiwala ng iba. Alagaan mo yan. Huwag mong sirain dahil lang sa kasinungalingan na hindi naman kinakailangan. 'Di ba? Makakalimutan nila yung rason kung bakit ka nagsinungaling pero maaalala nila na sinungaling ka. Ay, sinungaling ka nga talaga. Oo, kaya ingat po no sa lahat ng taong sinungaling dahil lubos silang mapanganib. Oh, eto, meron tayong 3 example ng kasinungalingan. Number 1 dyan, yung mga parlorista. Oh, hasan yung mga parlorista na sasabihin maganda ka kahit hindi naman talaga. O at least, 'di ba? Yun yung tinatawag nating white lie. Hindi naman yun harmful. Sinasabi lang niya maganda ka kahit hindi naman talaga. Oh, napahamak ka ba? Hindi naman. In fact, natuwa pa yung puso mo na ano ka pa na ang tawag dito, na flatter ka pa kasi pinuri ka na maganda ka kahit hindi naman totoo. O pangalawa yung mga jeepney driver na sasabihin dalawa pa kahit hindi naman na talaga kasya o sinungaling siya. Hindi yan white lie, talagang swapang lang. At pangatlo, syempre, makakalimutan ba naman natin yung mga sinungaling na, alam mo na, mga corrupt na politiko. Yan. Hindi na kailangan i-explain yan. Gets na natin yan. Ay nako, kaya naman mga yes friend, na sana lagi nating pagkaingatan ng tiwala ng ibang tao sa atin, 'di ba? Dahil lang reputasyon, dignidad na meron tayo, isa yan sa bahagi ng ating pagkatao na hindi dapat mayurakan, hindi dapat hamakin ng ibang tao. Kaya ikaw mismo, sa sarili mo, panghawakan mo yan at pangalagaan mo yan para maayos ka rin na itrato ng ibang tao. Sabi nga, kapatid ng sinungaling, ang magnanakaw. Again, kapatid ng sinungaling, ang magnanakaw. Ganun pala yun. Magkapatid pala sila. Akala ko katandem ng sinungaling ang magnanakaw. If you know, you know. Charot. Well, anyways mga yes friend, hindi na rin ako magsisinungaling sa inyo dahil uwing-uwi na po ako. 3 oras na BB time ang ating pinagsamahan. Nakapiling niyo po ang BB nyo sa radyo, ang DJ na mabilis bumayo, ang dila sa mikropono. Ako po si DJ B-Boy. B-Boy, Bibo. Magkasama't magkarinigan tayong muli bukas sa parehong oras dito lang sa istasyong No Problem, ang 101.1 Yes FM. Solid. Oras natin 11:42. Good night, BB. Yes!